kapuso, marami po sa atin ang sobrang busy na ngayon sa ating mga trabaho, kaya wala na tayong oras para magluto. Totoo yan. To the rescue dyan ang mga nagkalat na karinderya ngayon. Kaya kung gusto nyo ng negosyo mabenta, alamin natin ang secret to success dito. Ihilit sa atin yan ni Maring Susan Enriquez. Ang galing magluto niya na. Go, Su! Mahingi naman dito. Kaya pagbalik ko dyan, pag gusto nyo ulam dito, marami na luto dito sa Point Eatery. Sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Ito mo ay, naku, 10 taon na ho yung negosyo na ito at talaga naman ho, alas 5 pa lang pala ng madaling araw, ay bukas na sila at hanggang 11:30 ng gabi dahil sa dami ho ng kumakain dito. Gaya yung mga nagkakain na dito, mukhang gutom na gutom itong Kilos-kilos siya. mukhang gutom-gutom. Kaya kuha tayo ng mga paalala o mga tips mula dito sa may-ari mismo nitong karinderya, si Aling Freda Berzuela. Aling Good Freda, good morning po. Ma'am Susan. Welcome po sa Unang Hirit. Okay, unang-una po, Aling Freda, bakit nyo naisipan nyo na karinderya ang gawing negosyo? Kasi yung ano ko, yung naisipan ko para makatulong sa pamilya. Anda, sa mahilig ba kayo magluto? Hindi naman. Hindi naman kayo mahilig magluto. Kaya lang, paano nyo, so hindi kayo mahilig magluto, paano nyo pinipili kung ano yung mga putahe na iluluto para sa araw nito at matiyak na ito ay mabibili naman ng mga Natutunan ko na sa pagluluto. ano yung mabibigay nyo bang mabibigay nyo tips doon sa mga kababayan natin, sa mga nanay na, kasi ang balita ko puhunan nyo, 5,000 piso lang. Oo, yung una. Yung una at lumago na kayo ng lumago. At so ano yung mga dapat tatandaan ng mga kababayan natin na nagbabalak na magnegosyo din ng karinderya para gaya ho ninyo tumagal sa negosyo. Yung nag-ano ng murang paninda para maano ang mga tao kayang bilhin. So kailangan, halimbawa dito, magkano ba usually ang isang order ng ulam? Ang ulam namin, isang gulay, 20 lang. 20 ang isang ulam, okay? Yung baboy, 30. Okay. Bukod na siya, mamura ang paninda ninyo, paano nyo inaalagaan ang inyong mga customer? Palaging malinis ang aking paninda, ang aking mga gamit. Number 1, yung mga kutsara, palaging mainit. Talaga sinasanitize. At saka siya, bine-sterilize ninyo. Paano yung paano nyo inaasikaso yung mga customer? Kayo ba ay maghiliw, ayan? Paano? Maayos pag-asikaso sa customer, murang paninda. Paano yung maayos na pag-asikaso? Nakangiti dapat ang mga nagtitinda. Yung palaging nakangiti, hindi nakasibangon. Siyempre, kaya pala nakasibangon. Sabay lahat yan. Mga nandito kasama niya, lahat ng ngipin. Ayan. At may mga pangalan pa sila. Madali mainit. So, kasi syempre, pag kami nagreklamo, yan, inaasikaso nyo kaagad. Oo, inaasikaso naman. Kasi palagi nang malinis din kasi. Number 1 sa kantin yan. Yung kailangan, unang-una, tiyakin natin na malinis yung paninda. Siguradong bago. Bago, yan, hindi yung pangatlong araw. Hindi pangatlong araw-araw bago ang paninda ko. At saka syempre, dapat nga affordable. Lalo na ho ngayon, syempre, alam niyo naman ngayon, ang mga tao gusto yung mura yung mabibili. Totoo yun. At syempre, gusto rin naman nila, nabubusog sila kahit mura yung kanilang mga binibiling pagkain. So, kasi dito karamihan kalahati, 20, busog na sila, 28, busog na sila. Magkano ba ang order nyo ng kanin? Isang cup? 8 lang. 8 lang. So, yung kalahating baboy, 20 lang. So, 28. So, pagka meron kang 56 pesos, dalawang ulam na, dalawang kanin pa. Busog na busog ka lang yan. Busog na. Talaga naman nung kaya-kaya ng mga kababayan natin yan. Kaya yung iba hindi na nagbabago, pumupunta na lang dito sa inyo. Pumupunta na lang dito. Dito na lang. So, bukas kayo, alas 5 pa lang ng umaga? Alas 5 ng umaga bukas na. Hanggang 11 p.m. Nako. Maraming salamat po, Aling Freda. Yan, sa mga nagbabalak po na magnegosyo, isa ko yan sa mga paalala ni Aling Freda. Tandaan ninyo, kung balak nyo maglagay ng karinderya, ay yung mga sinabi ho niya, malinis yung pagkain, mura, at laging nakangiti. Nakangiti ang mga tindera para bumabalik lagi ang customer. Para bumabalik lagi ang customer. Busog na, masaya pa. Okay, maraming salamat po sa Aling Freda. Maraming salamat din. Back to studio po tayo. Kakain na muna kami dito. Ang dami ng lutong ulam. Thank you so much, Ate Su. Nako, lately nga pala sa balita na nababalitaan natin yung pamitsa pagmamaltrato ng mga amo sa kanila mga kasambahay. So yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ano ba ang tamang pagtrato natin sa ating mga minamahal na kasambahay? At ano din ba ang mga responsibilidad nila sa atin? At para dyan sa mga tips na yan, kasama natin si Miss Olen Lim. Good morning, Miss O. Good morning. Good morning, Susie. Good morning po sa inyong lahat. At ano naman ginawa mo sa Singapore bukod sa nag-shopping, ha? Wala naman. Ayun, hinakot ko lang yun. Maraming salamat. Yung aking award. Okay, the Chapter Member of the Year Award. Yan ang binigay sa akin. Okay, so,
I'm that's so very happy good. and so proud, okay, that we have, syempre, parang kapuso, daming award. Oo nga. Thank you. Congratulations, Thank you Miss also. O. Thank you so Ano yung much. mga Thank nakalaban you. mo dyan sa iba-iba bansa din galing? Yes, actually, within the chapter, meron akong mga ibang nakalaban. But because of the contribution, dedication, professionalism, that's how, you know, I got the award. Award-winning. Yeah. Bilang award-winning ka, ayan, Oh, bigyan mo ayan. kami ng mga tips. Meron na idadami dito si The Donya pressure. at ang kanyang kasambuhay. May ganun Oo nga, ano ba itong isang donyan to? Parang napaka-stricto yata ito. Oo, Well, natatakot. alam mo, nagkakaroon yata talaga ngayon ng issue, no, when regards to, you know, parang courtesy and respect, even sa loob ng bahay. Yes. So, meron tayong yung rule, though, when it comes to yung tawag natin civility rule, that everybody in every situation deserves the same respect and courtesy every time. Yun. Yun ang tinatawag na 4E rule. Hindi na siya kahit saan, nagbabago. oo, na kahit saan, kailangan everybody's being given the respect. That's right. So ito papaitan natin ating hindi reenactment eh. Enactment. Oh, Okay. Oy, ganda. Ma'am, excuse me po, ma'am, yung legs. Oh. Naku, patani, pakintabi mo yung carpet. Dali. Ma'am, excuse me po, ma'am, pwede po ba akong bumali sa inyo, ma'am? Oh, patani naman, kakaumpisa mo pa lang ng first day ng trabaho mo, mag-ano ka na, gusto mo bali? Opo, ma'am, kahit 1/4 lang po ng sahod ko, ma'am. Kahit na whole body pa, gusto mong baliin ko yung katawan mo, magtrabaho ka dyan. Pero, ma'am, Oh, ano naman? Ma'am, magtrabaho ka na. mag-aalas 12 na po ng hating gabi. Ma'am, matutulog na po tayo, ma'am. Oy, pagod na po ako. Naku, patani, dito sa trabaho na ito ha, walang overtime all the time. Magtrabaho ka na. Ma'am, paano po yan, ma'am? Pag all the time, 24/7, ma'am. Paano po yung day off ko next day, ma'am? Pambihira naman to, kanina bumabali ka. Ngayon gusto mo magpahinga. Ngayon naman, okay? Ngayon naman, day off. Gusto mo mag-resign ka na? Ma'am, kaka-start ko lang po, Yun diba? na nga eh. Magtrabaho ka na. Sus. Grabe Thank you makeup so ko. much, Mayat Patani. Paano ba yan, Miss O? Ano ba ang tamang pasweldo? Kailan pwede bumali? Okay, ngayon lang talaga ako nakakita ng ating kasambahay. Mas malaki pa yung perlas dun sa amo. Oo nga, no? Sumasalty, Parang nagkahiraman yata ng accessories. Anyway, you know, number one, okay, yung kunyari yung sweldo. Okay, ang sweldo kasi, depende talaga yan sa kakayahan. Okay, syempre ng ating kasambahay. Oo. Kung multitasker siya, marunong siya magluto, marunong siya maglinis, mag-iba, then of course you have to have more. Hindi ba Kasi talaga parang yun? special skill More nga ang naman yung qualifications yes. mo, okay? And then number two, yung kunyari yung pagbabali. I think, syempre, no, kailangan din sa mga kasambahay natin. I mean, kumuha din ng perfect timing. Hindi lagi ang amo may pera para iabono Actually, ang tawag doon, ipabali, Oo. no? So, kailangan meron siya talagang, kumbaga, yung mga 3 months period, okay? Meron mga time yan, may mga tiyempo yan. And you have to tell your amo way ahead of time. O, wag yun sana pwede ngayon. Ngayon mo kailangan, ngayon mo, yun, diba? Minsan wala din masyadong cash, no? Sa oo. bahay. So, kailangan medyo, you know, timing naman din Okay, tayo. And okay. mas maganda din naman doon sa ating mga amo, kung meron naman, bakit naman hindi? Of You know, I'm sure they will course. always do that, right? And day off, kailan ba talaga Ang pwede day off mag-day kasi off? usually bago ka kasi tanggapin, ina-arrange na yan. So kung merong mga ibang tao every weekend Yes. ang Day off day nila. off, okay? Meron naman twice a month, okay? Pagka usually twice a month ang day off mo, mas malaki medyo yung sweldo than the regular every ano, no? Kasi hindi niya Kasi nagagamit longer yung day off period niya. of time. Yes, Oo, so yes. yung ganon. So kailangan pre-arrange siya, But okay? ano itong klaro, they need a day off. Oh, they definitely They do, need the day diba? off. They do. I mean, syempre may mga cut-off yan. Minsan, di ba, pagka after dinner, usually wala nang yan, masyadong pahipahinga gawain. na. Oo naman, pahipahinga na yan. Oo. Oh, ito, there's, I guess, sorry, Miss O. Okay, so whatever it is, no, kailangan dito, you know, you have to give equal respect. Oo. Yung amo at saka yung kasambahay, kailangan magkaroon ng respeto sa bawat isa. So that's very important. Okay, next situation. Yes, hello, my love. Oh, my love, kamusta ka na dyan sa province? Hoy, my love! Kung my love ka naman dyan, ha? Di ba nagtatrabaho ka? Dapat hindi walang tumatawag, walang nagtitext. Pambihira ka naman, patani. Naku, my love. Excuse muna, kasi si ma'am. Ay, ma'am. Straighten ko kayo po. Ay, ma'am, ang ganda po ninyo ngayong araw na to, ma'am. Oh. Ano po, ma'am, may sasabihin po ako. Ma'am, yung family ko po pala, Oh. tatalawin po ako bukas. Ang galing mo talaga. Oo. Nagte-text ka, tumatawag, tapos ganyan. May sakit ka ba? Bakit ka din nadadalawin? Eh, kasi namimiss po ako ng family ko, ma'am. Pwes, ikaw hindi kita nami-miss. Ikaw na magtrabaho, pambihira naman to. Nakaka-asar ka na, nasa-stress ako sa'yo. Ma'am, excuse me, pwede po makay-text, sandali. Ayan. Ayos sandali ha, Patani. Please naman, no? Please, Patani, ha? Umayos-ayos
Linis ka, wala akong load. Ba't ganyan? Thank you so much. Ma'am, ang ganda po ng suot niyo, ma'am. Umihirit ka pa. Aba, binobola-bola pa si May. Oo, Naku di ba? Kasi sabi nila, pag nakakabola ka na, baka makarami ka ng utang. Why not? Ano ba ang mga limitation ng ating mga helpers pagdating sa ganyan yung nagte-text while working? Pwede ba Okay. silang dalawin ng family? Alright. Well, number one, comment ko lang, no? Medyo maikli yata yung suot ni Amo. Anyway. Oh, kasi maganda ang legs at ang shoes. So, well, aking patawa lang yan para kay May. Anyway, when it comes to, working, talaga naman nakaka-disrupt yung nagsa-cellphone ka habang nagtatrabaho. yeah. In any workplace, bawal ho talaga yon. Hindi Sa ganun bagay. klaseng Kahit sa multitasking ang office, hinahanap natin. And dito lang sa atin, minsan talaga pinapayagan yung mag-use ng cellphone sa office. Alam mo nyo, kahit sa abroad, okay, and usually I've been in, madalas ako sa workplace sa abroad, sa kanila, bawal even to turn it on. Kasi talaga siyang, nakakasagabal talaga sa trabaho. So you can only get your cellphone pag kunwari lunch break mo, on your own coffee breaks. Oo. Okay, tama. And then, let's say, for example, yung kagayang ginagawa niya, yung pagbibisita sa bahay, okay, may time yan. I mean, hindi pwede naman bisitahin ka, pero syempre, ang bahay, hindi naman to museum para bisitahin ka or, to keep them, parang ituturo mo pa. Okay, so kailangan nasa lugar ang bawat request. And of course, yung nakikigamit ng gamit ng amo is definitely a no-no. No, kahit ano man yun. Kahit Kunwari, na ano hindi pa naman siya. nagagamit masyado yung papa mo, Correct. sayang naman eh. Okay lang, Oo, hindi pwede. meron akong dating ganyan kasambahay na, ay kasi ma'am, hindi nyo naman ginagamit. Kinuha talaga yung bag. Oh, ay! Oo, as in, kinuha talaga niya yung bag kasi daw hindi ko Yan din ang mga plano kong ginagamit. gawin sa bahay ninyo. Pagpunta ko. Iba yun, may meron pa ba payag tayo? ako. May bayad yun. Okay. Alright, so thank you so much, Miss O, for Yes. all of your tips. And congratulations on your Again, award. thank you so much again. And of course, ay dito, tamang-tama yung mga OFW natin sa Yes. Singapore. Lahat sila ay nagpapakamusta. Ay, Okay hello ba? po. Tiyempo. Hello sa inyo dyan. Aba nako, okay, humihirit pa. Ma'am, ano po, magre-resign na po ako sa amo ko. Baka pwede po sa inyo na lang po ako. Ma'am, may passport naman po ako. Pwede po ako Aba mag-work nako, ang abroad. gusto pa, mayayaya pa ako sa abroad. Tagabitbit ka ng gamit pag nag-Singapore Opo, ka. Alam mo, baka ihiram yung panghikaw ko, matakot ako. Thank you so much, May. Thank you so much, Patani. At yung malipat tayo kay Lynn. Ay, ayaw mo ako! Hoy! Lumalayas na. Pambihira! Ay, maghuhugas ka pa ng plato. Wow, Mare. Ang sarap pala magsuklay. Pag iba-ibang suklay na sa harapan. Ay, oh, ito actually, diba, meron yung mga pang thick hair. So, ito akin. Ito pang hair. Na paghahalataan tayo. At yan. ito ay mga pangkulot, mga... Ang dami talaga, no? Mamaya pag-usapan Yes. natin lahat yan. Iisa-isay natin yan sa pagbalik po ng unang hirit. Pakisuklay naman. Hindi mo na kailangan Suklay mo ako. Wala na. Gusto ko to. Kaya parang hindi sinasara. You're coming with me. It's time to kill the lights and shut